buwan ng Marso, marami na talaga nakalatag yung Department of Labor and Employment, maging ating mga regional offices para paano i-celebrate o paano itong buwan ng Marso na ito ay mapaagting natin yung ating advokasya tungkol sa karapatan, sa importansya ng mga kababaihan. So sa atin, sa ating tanggapan dito sa Central Office, kahapon, sinimulan natin sa ating flag raising ceremony na ipakilala o ilunsad yung ating guide on the use of gender fair and neutral language. So kahapon, nilabas na natin to. Ito yun, no? Pakita ko lang. Yes. So, itong manual na ito yung magiging basihan para sa ating mga kasamaan sa kagawaran kung paano natin isusulat sa pamamagitan ng pagsusulat, sa pagsasalita, pananalita, yung mga tamang dapat gamitin para gender sensitive tayo sa ating mga kababaihan. Yun yung guide na ito. Kasi minsan pag nagsusulat tayo, hindi natin alam, nakakasakit na pala tayo ng damdamin o nakakaano tayo sa mga sensitive mga words na hindi dapat ang term natin parang namamaliit ng mga kababaihan. So dito, ito yung neutral na pananalita o salita na maan natin gawin o sa mga dokumento na dapat nating isulat. So aside from this, nagkaroon din tayo ng panunumpa ng ating mga officers sa buong DOLE to. Mayroon tayong officers ng MOVE. Ano yung MOVE? Ito yung Men Opposed to Bow Everywhere. So violence against women everywhere. So MOVE. So yung mga kalalakihan, nandyan sila para maging katuwang natin na mga laga, yung pagpoprotekta rin na sila ang talagang dapat nagpoprotekta sa mga kababaihan. So dito, ang mga kalalakihan, magpa-participate sila, pinapakita nila yung tamang pagtrato at pantay na pagtingin sa mga kababaihan. So yung dalawang major na ginawa natin kahapon. At doon naman sa mga darating pa na araw ng Marso, patuloy pa rin yung ating kagawaran sa mga sinasabi ko, learning sessions para sa karapatan ng mga kababaihan. Alam naman natin, marami yung karapatan. Sa general labor standards lang natin, yung tamang pasweldo, dapat ang mga kababaihan nakakatanggap din yan. Lahat ng mga benepisyo rin na dapat natatanggap ng ating mga kababaihan tulad ng yung mga leave. Maraming leave na credits na para sa mga babae, yung maternity leave, yung solo parents leave, yung spousal leave, di po ba? At saka yung Magna Carta, meron din tayong leave na para sa mga kababaihan natin, benepisyo para sa kanila.